Siya po yung naging spokesperson palagi. Siya po palagi ang nangunguna sa pagsasalita. Yan po talaga ang isa sa trabaho ni San Pedro sa pagiging pangulo. Biblically speaking, mga kapatid. Pero tingnan na po kung paano po si Ephraim Bulambao magsalita patungkol kay Apostle Peter, mga kapatid. Pakinggan muna natin si Ephraim Bulambao. Car back, saw Simbahan. Stop time? Yes, umabot na naman siya sa another topic, kung si Pedro ba yung bato o hindi, Mr. Moderator. Hindi yan ang pinag-uusapan dito, Mr. Moderator, no? Kung si Pedro ba yung bato na sinabihan doon sa Matthew 16:18. Ang topic, kung si Pedro ba ang unang Santo Papa sa Roma, Mr. Moderator. Hindi topic dito kung siya ba yung batong pinag-uusapan sa Matthew 16:18-19. So stick to the topic, Mr. Moderator, na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Doon lang siya mag-topic, Mr. Moderator. Yun ang aking pong second concern. Counter objection, Okay. Mr. Moderator. Well, I respect Sige, his counter. view, but as far as I am concerned, it is much related. Because si Peter ang pinag-usapan. Gigibain ko ngayon si Peter. 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 I have the right to mention that Peter is not really the one na sinabihan ni Jesus in the Bible. He is not the one as a person, but it refers to the stone. So, yan po mga kapatid, no? Narinig nyo naman, di ba? Gigibain ko ngayon si Peter. Si Pedro ang gigibain niya. Instead na sabihin niya, gigibain ko yung stand niya na si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Pwede pa yun, acceptable pa yun eh. Pero direct mismo kay Pedro, sinabi niya, gigibain ko ngayon si Peter. Sa ano pang sunod niya sinabi? I have the right. May right daw siya, nagibain si Pedro, mga kapatid. Gaano kalapastangan yan? Diba? Ano ang sinabi ni Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? No, kabilang si San Pedro bilang pangulo ng kanyang simbahan. Anong sinabi ni Panginoong Jesucristo sa Lucas 10:16? Ang makikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ito, tahasang gigibain daw na si San Pedro, mga kapatid. So, wag po nating sa mga protestante dyan. I know, magkakaiba po ating mga doktrina, pero wag niyo pong gayahin ng taong ito. Nagigibain daw si Pedro. Bakit? Basahin ko po sa inyo ano ang warning ng Panginoong Jesucristo sa mga ayaw tumanggap sa kanyang mga ipinadalang sugo, lalong-lalo na ang Pangulo. No? In Matthew 14:15, ito is only to remind you, mga protestante, na although magkakaiba tayo ng paniniwala, huwag nyo naman direktahin yung talagang mga taong inutusan ng Diyos. Huwag po sila ang pagdiskitahan nyo. Yung aral natin ang pagdiskitahan nyo. Kung sa tingin nyo mali yung aral namin, yun ang i-correct nyo kung mali kami. Huwag yung mga tao mismong binanggit sa Bible. Tulad ng sinabi ni Ephraim Bulambao na, gigibain ko ngayon si Peter. Sino ka ba, Bulambao? Para gibain mo si Peter. Sasabihin mo ba may right ka? Ano bang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 10:14-15, mga kapatid? Ito po ating mababasa. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at pagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa parusang dinaranas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Yan po ang nakakatakot na warning ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong ayaw tumanggap sa kaniyang mga ipinadala. Tapos, gaganunin mo lang si Pedro, Ephraim Bulambao, ang pangulo ng simbahan ay tinatag ni Panginoong Jesucristo. Gigibain ko ngayon si Peter. Bakit? Dahil gusto mo, ikaw ang paniwalaan ng mga tao na ikaw yung King Bishop na pinadala ng Diyos. Who are you? Mga kapatid, di ba? Yun ang point dun eh. Kaya gusto niyang gibain si Peter kasi gusto niyang ipagsiksikan ang kanyang sarili bilang appointed
ni Jesus, disciple ni Jesus, na King Bishop daw siya. Ang ginamit niya na talata 1 Peter 2:9 sa debate nila ni Brother Jando. Siya daw yung King Bishop na appointed by God. Kaya gusto niyang gibain si Peter. Okay? So, sagutin lang natin mga kapatid, gaano ba kaimportante si Pedro bilang head of the church? Gaano siya kaimportante? Kasi sa Biblia, si Pedro po ang naging spokesperson ng kanyang mga kasamahang apostolis din. Palaging si Pedro po ang unang nagsasalita. Si Pedro po palagi ang napaka tawag dyan, aktibo pagdating po sa relasyon nila kay Panginoong Jesucristo. Si Pedro po palagi, mga kapatid, no? Basahin ko lang itong sinabi ng isang Bible scholar na si Scott Tan. Sabi niya dito, no? The change of Simon's name signals a change in Simon's mission. He was not to be one apostle. He was not to be one apostle among others, but the one who ranked first among the 12. So, hindi naman daw ibig sabihin na si Pedro ang isa lang sa mga apostolos. Hindi naman ganon. Pero sa lahat ng 12, siya ang una sa lahat ng 12. Yun po sinabi ng mga Bible scholar, no? Theologian pa si Scott Hahn, mga kapatid. No? Kaya nga, kung pag-aaralan mo yung buhay ni San Pedro sa Bible, no, nung tinawag na siya ng ating Panginoong Jesucristo, siya po palagi ang kinakausap ni Panginoong Jesucristo. Halimbawa dito sa sa Matthew 17:24-25, no, yung bang hiningan sila ng mga Hudiyo ng ng tax. Diba? Sino ang tinanong ng mga Hudiyo? Si Pedro. Nagtatax ba yung amo mo? Ano sabi ni Panginoong Jesucristo? Ano sabi ni Pedro? Yes, nagbabayad ng tax yan. Tapos binigyan siya ni Panginoong Jesucristo instruction. Basahin natin, mga kapatid. No? Sabi dito, pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo, sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon? Sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamamayan o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Kita niyo, mga kapatid, no? Isa pa lang po yan sa talata na ang palagi talagang kinakausap ni Panginoong Jesucristo when it comes to decision making, si San Pedro po, no? Kahit nga doon sa ginamit ng talata sa Matthew 16:13-17, di ba? Nung sinabihan siya ni Panginoong Jesucristo na Simon, anak ni Jonas, magpasalamat ka dahil hindi sa iyo dumating ang knowledge na yan, na makilala kung sino ako, kundi yan ay galing sa Ama. Palaging si Pedro ang kinakausap ni Panginoong Jesucristo ng isahan, mga kapatid. Yan po kaimportante si Pedro sa Bible. No? Even God, sa kanya dumidirekta kumausap. Ano pa ang mga talata? Itong sa Matthew 5, sa Matthew 5:37, kung maalala nyo, yung si Jairo, anak ni Jairo namatay, hindi ba? Tapos pinuntahan ni Panginoong Jesucristo yung bahay ni Jairo, hindi pinasama ni Panginoong Jesucristo yung iba. Maliban kay Pedro. Basahin natin, no? At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban kina Pedro, magkapatid na Santiago at Juan. Palaging Pedro, mga kapatid. Uy, palaging si Pedro talaga, special talaga yan kay Panginoong Jesucristo si Pedro. At kahit doon sa dito sa Matthew 17:1, no? Actually kung hanggang 3:5, umakyat sila sa bundok, si Pedro pa rin, kasama pa rin si Pedro. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan.
Palaging kasama yan. Sabi nga dito ni ni Scott Hahn, no? Anong sabi niya dito? Ibig sabihin, refer kay Peter, thus enjoyed an special close relationship with Jesus. Si Peter daw, grabe ang close na relasyon niya kay Jesus. Kasi siya nga palaging sinasama, mga kapatid. Yan po ang papel ni Pedro bilang pangulo ng iglesia. Siya talagang palaging tinutumbok ni Panginoong Jesucristo. Even dito sa Matthew 15:13, no? Kapag nagsasalita ng talinghaga ang ating Panginoong Jesucristo, si Pedro pa rin ang unang nagtatanong anong ibig sabihin. O sabi dito, sumagot siya, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umaakay sa kapwa, bulag pareho silang mahuhulog sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. Kaya nga sabi ng ibang mga commentator, si Peter daw ang spokesperson ng mga apostoles. Siya palagi ang naunang nagsasalita. Ganyan po si San Pedro, ayan po ang kanyang papel bilang chief apostles. Siya palagi, kasi siya na ang pangulo no? Dito pa, Mark 9:5. No? O ano ang sinabi ni Jesus dito kay Panginoon, kay Panginoon, sinabi ni Pedro kay Panginoong Jesucristo, no? Sabi dito, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Ano si Pedro ba? Napakabilis niyang umaksyon. Mayroon talaga siyang leadership. No, nung nakita niya, na-vision niya na nag-usap si Moises, si Panginoong Jesucristo at si Elias, agad-agad siyang nagdesisyon. Lord, gawan po namin kayo ng kubol dito. Ganun po si Pedro. Mayroon talaga siyang leadership. Kaya nga siya ang pinili ni Panginoong Jesucristo sa John 21:15-17, di ba? Ginamit ko sa kanya, binasa ko. Sa kanya ipinagkatiwala ang tupa. Di ba? Alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa. Kasi nakitaan kasi ni Panginoong Jesucristo ng leadership. Dito sa Marcos 10:28, no? Siya pa rin ang unang nagsalita para sa mga kasamahan niyang apostol. Sabi niya dito. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Palagi po si Pedro ang unang nagsasalita para sa mga apostol, para sa kanyang mga kasamahan. Napapakita siya ng leadership. Ito kasi ang hindi naabot ng mga protestante kasi nga wala nga silang tagapagturo na magisteryo, mga kapatid. Ito pa, Lucas 12:41, no? Nagtanong naman si Pedro dito. Basahin natin. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Concern palagi si San Pedro ba? Every time mayroon siyang hindi nauunawaan, tinatanong niya sa Panginoong Jesucristo, para sa amin ba ito? Para sa lahat? Pag may nakita siyang ginawa, nakita niyang mga kababalaghan, siya mismo ang kusang nagsasadya sa Panginoon na gawan ka namin ng ganito, Panginoon, kasama ni Moises. Ganon si Pedro, niya. Siya palagi ang nauuna sa 12. Kahit nung nagpahayag na si Panginoong Jesucristo, nagpahayag siya na ang sino mang kakain sa aking katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Tumalikod lahat ng sa John 6, tumalikod ang lahat ng sumunod sa kanya. Anong nangyari sa John 6:67-69? Sino ang unang humarap kay Panginoong Jesucristo? Nung tinanong ni Panginoong Jesucristo ang 12, kayo din ba iiwan niyo ako? Sino ang unang nagsalita? Si Pedro pa rin. Basahin natin, mga kapatid. Sa John 6:67-69, tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, palagi si Simon Pedro, mga kapatid. Siya palagi kasi siya ang leader of the flock. Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Palagi po yan si Peter, mga kapatid. No? Pag nagbabasa kayo ng komentary, si San Pedro, sabi ng mga komentarista,
Siya ang spokesperson ng mga apostoles. Kasi siya palagi ang nagdidesisyon para sa kanila. Siya palagi ang naunang nagsasalita. Ito ang wala sa pag-aaral ng mga protestante, mga kapatid. No? At kahit nung 'di ba, nung namatay si Panginoong Jesucristo, yung tatlong Maria, pumunta doon sa libingan, tapos nawala ang bangkay, tapos bumalik sila, sinabihan ng mga apostol, sino ang unang tumakbo para tingnan ang libingan? Si Pedro pa rin, mga kapatid. Ganon si Pedro, ganon siya ano sa kanyang pagiging leader. Ganon siya kaaktibo. O basahin natin, mga kapatid. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita, kundi ang mga telang lino na ipinambalot kay Jesus. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Kita nyo? Ganun si Pedro bilang isang pangulo. Mabilis pa siya sa kidlat. Ganun po siya. At ito pa, magtataka kayo. Sa 12 nung muling nabuhay si Panginoong Jesucristo, maliban kay Magdalena na unang nakakita kay Jesus at sa tradisyon si Inang Biring Maria, sa Bible kay Magdalena. Pero sa mga apostoles, sino ang unang pinakitaan ni Jesus nang siya'y muling nabuhay? O basahin natin, Lucas 24:34, mga kapatid. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Bakit kay Pedro siya unang nagpakita? Even St. Paul, sa pangangaral ni St. Paul sa taga-Corinto, mga kapatid, kinonfirm niya ni St. Paul. Basahin natin, 1 Corinthians 15:4-5. Inilibing siya at muling nabuhay. Sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Kay Pedro muna nagpakita ang Panginoon bago sa ibang apostoles. Ganun po si Pedro. Ganun siya ka-close ang relasyon niya sa Diyos. Bakit siya ang unang pinapakitaan? Kayo, bakit kaya? Hindi ba napapakita ng leadership yun? Di ba? Halimbawa na lang sa atin, kung ikaw, pangulo ka ng bansa, pupunta ka sa isang probinsya. Sino ang una mong imimit doon? Siyempre yung head. 'Di ba? Mayor ba 'yan or gobernador ba 'yan? Doon ka una magpapakita. Kasi courtesy yan sa mas mataas ang mataas yung rank ng pinuno sa lugar na 'yan. Yan po si Pedro, mga kapatid. Ganyan po siya ka-importante sa Diyos. At even, mga kapatid, nung na-convert ang isang paganong Romano na si Cornelio, sino ang unang pinatawag ng Holy Spirit? No? Even Holy Spirit, kanino niya ini-refer ang pagano na si Cornelio, no? Kanino ini-refer ng Diyos sa pamamagitan ng anghel si Cornelio? O basahin natin, no? Gawa 10:1-5, mga kapatid. Ano sabi dito? Gawa 10:1-5. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kaniyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay tinawag Cornelio. Tumingin siya at takot na takot sa nagtanong, "Ano po iyon?" Sumagot ang anghel, "Nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro." Bakit Pedro palagi, mga kapatid? Hindi na ba kayo nagtataka? No, mga protestante. Ito ang tamang aral. Ito ang turo ng simbahan. Bakit si Pedro ang pangulo?
Even nga ang Diyos sa kanya una nagpatawag, sa kanya una nagpakita. Ganyan po si San Pedro, mga kapatid. No? So bakit ko po ito pinakita sa inyo? Kasi gusto ko makontra itong paglapastangan ni Ephraim Bulambaw na nagpakilalang King Bishop. Kasi gusto niya ipasok kanyang sarili na siya yung ipinadala ng Diyos, hindi si Pedro. Kaya anong sinabi niya? Nung nag-object ako doon sa kanyang pahayag about hindi si Pedro ang bato, kasi hindi naman yun ang topic eh. No? Kaya nag-object ako. Pero ano ang sagot niya sa objection ko? I have the right na gibain si Pedro. Gigibain daw niya si Pedro. Si Pedro na pinagkatiwalaan ng Diyos, maging pangulo, maging spokesperson ng mga apostol, ng mga Kristiyano. Gigibain daw niya para ipasok ang kanyang sarili bilang King Bishop daw na itinalaga ng Diyos. Ang ginamit ng talata, 1 Peter 2:9, napakapal ng mukha ng taong ito, mga kapatid. Sabihan pa naman ang tinawag ng Diyos, nagigibain niya. Sino ba ang gumigiba sa mga itinawag ng Diyos? Ang demonyo lang. Di ba yan ang sinabi ni Panginoong Jesucristo sa Matthew 10, na sabi ni Panginoong Jesucristo, kung ang pangulo ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, paano pa kaya kayo na tagasunod ko lang? So, ang mga nanlalait sa mga o gustong gumiba sa mga taong pinadala ng Diyos, yan po ay gawain po ng demonyo yan. Kaya sa mga protestante na nanonood ngayon, no, huwag niyo pong gayahin yung si Ephraim Bulambaw na may right daw siya, nagibain si Pedro. Ang kapal ng mukha, mga kapatid, no? Okay? So, ngayon dito tayo sa ikalawa niyang sinabi, mga kapatid, no? Itong 3 punto niya, gusto ko itong sagutin itong 3 punto niya na ginamit na doon sa debate namin. Pakinggan natin ang buo. From Peter himself, kung ating tingnan, hindi pwede maging first pope si Peter kasi lahat naman ng pope ng Roman Catholic Church ay single or not married. But si Peter in the Bible, Matthew 8:14-15, 1 Corinthians 9:5, ay married. Bro, nawala yung audio mo. Ayun. Wait lang ha. So, narinig nyo naman ang kanyang sinabi, mga kapatid, no? Na imposible na maging Pope si San Pedro dahil sa Roman Catholic daw, ano daw ang ating mga kapapahan daw, walang mga asawa. Sa Bible, si Pedro daw malinaw na may asawa. Ginamit ng talata itong 8:14 ng Mateo. Sabi dito, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. So dahil may biyanan, so ibig sabihin meron siyang asawa. So hindi papa si Pedro kasi ang mga kapapahan niyo wala nang asawa. That is mga kapatid, no? Non sequitur, it does not follow. No? Dahil nung tinawag si Pedro, mga kapatid, of course meron siyang asawa mapipilit mo ba ang Diyos o mapipigilan mo ba ang Diyos kung ang tatawagin ng unang papa ay may asawa? Di ba? That's beside the topic kung may asawa ba o wala. Pero ito, nung tinawag na si Pedro, iniwan ba niya ang kanyang asawa? O basahin natin kung iniwan ba ni San Pedro ang kanyang asawa nung siya ay tinawag na. Lucas 18:28, kasi yan talaga ang gusto ng Diyos kapag nagsilbi sa kanya, siya lang. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga kahit may asawa si Pedro, iniwan ni Pedro ang asawa niya para sa Diyos. O basahin natin, mga kapatid.
Lucas 18:28 hanggang 30, sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. Yes, may asawa si Pedro pero iniwan niya. Bakit? Ano ba ang standard ni Kristo sa mga taong tinawag niya na maglingkod sa Kanya? Sabi dito, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan nino man ang kaniyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito at sa panahong darating tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Yan ang hindi alam ni Bulambaw. Yes, may asawa siya nung tinawag siya, pero question, hindi ba niya iniwanan nung matawag na siya? Iniwanan niya para sa Diyos, kaya nga doon siya namatay sa Roma eh. Doon siya nagpagal. Dahil mas mahal ni Pedro ang Diyos. Yun ang hindi alam ni Bulambaw. Puro dakdak lang ang mga papa niyo. Mayroon walang mga asawa. Si Pedro may asawa. Mayroon nga pero iniwan niya para sa Diyos. Kasi yun ang standard ng Diyos. Kapag nagsilbi ka sa Kanya, mas much better na gayahin mo si Jesus kasi si Jesus wala siyang asawa. Even Saint Paul, walang asawa si Saint Paul eh. Ano bang sinabi ni Saint Paul sa mga Kristiyano? Unang Korinto 11:1. Unang Korinto 11:1. Ano bang aral ni Saint Paul, mga kapatid? Sabi ni Saint Paul, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Tularan daw si Saint Paul tulad ng pagtulad na kay Kristo. Ano ba si Saint Paul, may asawa o wala? Basahin natin. No? Unang Korinto 7:8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa. Kaya nga simple kaya nga Saint Peter, iniwan ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Sabi ni Saint Paul, gayahin niyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo, walang asawa. Yun ang hindi alam ni Bulambaw, mga kapatid. Ngayon, dito tayo sa ikalawa niyang objection, no, na hindi daw papa si Pedro, kasi kung papa pa siya, bakit daw siya nirebuke ni St. Paul sa Galacia? Pakinggan natin siya, mga kapatid. In Galatians 2, verse 11 to 21, kung tingnan natin dito, ang mas authoritative dito, sino? Si Paul ba or si Peter? Kung ating tingnan dito, ay hindi naman dito authoritative si Peter. Kung si Peter ay Pope, bakit he was rebuked by Paul for causing trouble and not living consistently the gospel he preached? Mayroon bang Pope na i-rebuke sa pastor or sa isang bishop? Narinig yung mga kapatid? No? Dahil ni-rebuke daw ni St. Paul, si St. Peter sa harap ng mga kasamahan nila. Nangangahulugan daw yun, hindi papa. Ganun ba yun? Bakit may aral ba sa Bible na ang mga pinuno ay hindi pwedeng i-rebuke pag nagkamali? Wala namang aral ang ganun eh. At ang ni-rebuke ni St. Paul, mga kapatid, ang kamalian ni Pedro. Hindi ang kanyang pagkapangulo. Actually, sa the same book, yung binasa niyang Galatia 2, hindi kasi nag-aaral eh. Sa Galatian 2, bago ni-rebuke ni St. Paul, si St. Peter dahil nagkamali ng action, kinilala niya si Pedro na pangulo ng iglesia. Hindi niya alam yun. Kasi ang binasa lang, yung rebuke. Hindi niya binasa yung before nag-rebuke. Hindi ba kinilala ni St. Paul na pangulo si San Pedro sa iglesia? Hindi niya alam yun. Basahin muna natin ang nasabing talata, mga kapatid, sa 2:11. No? At ang reason kung bakit ni-rebuke siya ni St. Paul. Ano ang reason ni St. Paul? Bakit ni-rebuke? Dahil ba siya ay hindi pangulo? Hindi naman eh. Hindi inuunaw ang binabasa ba? Basahin natin Galatia 2:11. Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginawa. Sinaway ni San Pablo, si San Pedro, kasi mali-mali ang ginawa ni San Pedro. Pero dahil ba yan ay
hindi siya pangulo kaya niya nirebuke. Hindi naman ganun eh. Ang reason kung bakit niya nirebuke, kasi ito ang ginawa ni Pedro mga kapatid. No? Basahin natin direkta sa 12. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, so ibig sabihin, wala pa yung mga sugo ni Santiago, sila Pedro pa lang, siya ay nakikisalo sa mga hintil. So nakikisalo si Pedro sa mga hintil. Mamaya ibibigay ko ang konteksto bakit nakikisalo sa mga hintil. At nung dumating na yung mga sugo ni Santiago, bakit biglang nagkaroon ng guiltness si San Pedro dito. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya sa pangkat na nagnanais na tuliin din ang mga hintil. Tandaan po natin, kung babasahin natin ang historical context niyan, napaka-crucial yung pagtutuli sa mga hintil. Even si Tito nga gustong ituli ng mga Hudyo na naging Kristiyano. Si Tito gustong tuliin. Yun ang pinaglaban ni San Pablo. Kaya nga nagkaroon sila ng konsilyo Council of Jerusalem, na yung pagtutuli na teaching na galing kay Moses, huwag na nating i-impose yan sa mga Kristiyano kasi hindi na yan ang batas ni Kristo. So, yan ang napagdesisyonan nila sa Council of Jerusalem. Itong si St. Peter, yun na yung hukom kasi nila Yun na ang hukom nila. No, na ang mga hintil, hindi na kinakailangang tuliin pa. Kasi sapat na ang pananampalataya. By the way pala, no, sa Ephesians 2:14 mga kapatid, ang reason kung bakit si St. Peter nakihalubilo na sa mga hintil, kasi nung dumating si Panginoon Kristo, yung tabing na naghihiwalay sa Hudyo at mga hintil, tinapos ng Panginoon Kristo yun. O ito, basahin muna natin ang Ephesians 2:14 mga kapatid, no? Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader na alitan na naghihiwalay sa atin. So yung pader na nagsisiparate sa Hudyo at hintil, wala na kasi yun. Kaya si San Pedro, nakihalubilo na siya sa mga hintil. Pero dahil sa takot ni San Pedro na yung mga kasamahan niya, gusto kasi tuliin yung mga hintil So, pinotektahan ni San Pedro yung mga hintil na hindi tuliin. Ang resulta, naging masama tuloy tingnan si Pedro kasi lumalayo siya sa mga hintil na para bang ayaw na niya sa mga hintil. Yun ang sinaway ni San Pablo mga kapatid, na hindi alam ni Bulambaw. Pero sinaway ba siya ni Pedro dahil siya ay hindi pangulo? Hindi. Dahil sa maling actions niya. Na hindi ka na dapat matakot. Cowardness yun Kung babasahin mo ang komentary, no, kaya nagalit si St. Paul sa kanya dahil sa kanyang pagkakaward niya, natakot siya. Ipangulo ka ng simbahan, tapos matatakot ka lang sa mga under sa'yo. So yun ang point doon. Pero hindi po nangangahulugan na kaya siya nirebuke ni St. Paul dahil hindi siya pangulo. Actually, kung babasahin natin sa verse 6 hanggang 9, kinilala siya ni St. Paul na pangulo. Basahin natin mga kapatid, no? Same book, same chapter. Kung hindi ba siya kinilala ni St. Paul as pangulo ng iglesia? O basahin natin. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya. Epeso pala to. Sorry. Sa Galatians 2:6-9 mga kapatid, no? Ngunit walang idinagdag sa akin ang mga kinikilalang pinuno. Sino ba yung mga kinikilalang pinuno na yan? Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Sa halip kinilala nila na ipinagkatiwala sa akin ang pangangaral ng magandang balita sa mga hintil, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Kanino daw? Ipinagkatiwala kay Pedro. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro. Hindi ba kinilala ni St. Paul na pinuno si Pedro? Na mangaral sa mga Hudyo, ang siya rin nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga hintil. Nakita ni na Santiago, Pedro, Juan na mga kinikilalang haligi ng iglesia. Sino daw? Pedro, Juan at Santiago, kinilala ni San Pablo na haligi. Haligi dito sa 6 pinuno. No? Sa 6 pinuno o haligi. So si St. Paul kinilala ni Pedro na
haligi or pinuno ng iglesia. Yun ang hindi klinaro ni Bulambaw. Kasi ang nais lang niya talaga, gibain si Peter. Yun ang sinabi niya, di ba? Nung unang video na pinakita ko sa inyo. May right ako na gibain si Peter. Yun ang sinabi niya. Ang kapal ng mukha, mga kapatid. Di ba? Baka naman sabihin, hindi lang naman si Pedro ang sinabi dyan na pinuno. Pati naman si Juan at siyan. Yes! Yes, kasi ang pinuno ng iglesia ang mga apostol. Pero ang question, sino ang una sa kanilang lahat? Basahin natin. Matthew 10:2. Sino ang una sa kanilang lahat? Now the names of the 12 are these. The first, Simon, who is called Peter. Siya ang una, mga kapatid. Sila kasi ang foundation of the church eh. Pero sa kanilang 12, sino ang una? Si San Pedro. Kaya nga sabi dito ni Scott Hahn, babasahin ko muli, ang sabi ni Scott Hahn, he was not to be one apostle among others, but the one who ranked first among the 12. Si St. Peter. Who ranked first among the 12. Yan po ang sabi ng scholar, Scott Hahn, mga kapatid. No? So at least nasagot natin yung Galatians 2:11 na hindi niya naunawaan. Akala niya, ni-rebuke ni St. Paul si St. Peter kasi hindi Pangulo, hindi. Ni-rebuke ni Paul si St. Peter dahil bilang pinuno, bilang haligi ng iglesia, tapos napapakita ka ng cowardness, ng pagkatakot sa mga under lang sa'yo. Yun po ang context noon. Hindi niya naunawaan, mga kapatid. No? So dito tayo sa ikatlo niyang objection kay Santiago naman sa Council of Jerusalem. Nagsalita daw si Santiago. Kaya anong nagsalita si Santiago, hindi si Peter ang Pangulo. Sagutin natin yan para malaman nyo paano sagutin ang mga objection nila, mga kapatid. In Acts 15, kung tingnan natin who is the leader in the Jerusalem Council, it's not Peter, but James. In fact, James gave the verdict in Acts chapter 15 verses 19 to 21. He was the one who summarized the debate there, and he was the one who made the verdict. And the present Pope of the RCC is considered as... Okay, yun, no? So narinig nyo, no? Sa Acts 15 daw, sa Council of Jerusalem, sa Acts 15, 19 to 21, actually sa umpisahan natin sa 17 yan, ang nagsalita kasi sa panghuli na yun. Panghuli kasi kung titingnan natin ang historical context, si St. James po ang Bishop of Jerusalem. Kaya talagang titindig siya bilang obispo sa lugar na yun. Doon sila doon sila nag-meeting eh. So may mayroon siyang verdict doon kung ano ang sasabihin niya kasi lugar niya yun. Pero hindi nangangahulugan na mas hid siya kay San Pedro. Kasi kung babasahin natin ang buong chapter ng Acts 15, unang nagsalita si Pedro bago si Santiago, mga kapatid. No? O basahin natin muna ang 15, 17 to 19 to 21, no? Kasi ito kasi yung hindi niya naunawaan eh. So, upang ang Panginoon ay nang hanapin iba pang mga tao ng lahat ng mga hintil na tinawag ko upang maging akin, ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Nagpatuloy si Santiago. So dito siya nagumpisa kasi si Santiago kasi ang nagsalita dito eh. Kaya't ang pasya ko'y wag nating pahirapan. So nagpasya daw si Santiago na lumapit sa Diyos. No? Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, huwag makiapid at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo, sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. So dahil ang nagpasya daw dito, ay si St. James. So therefore, hindi si San Pedro ang Pangulo. Mali. Kasi kung babalikan natin sa 7, sino ang unang nagsalita? Matapos ang debate, kasi debate yan eh. Nagdebate ang mga kaobispuhan dyan. Mga apostol, kasama pa ng ibang Pangulo. No? Nagdebate sila, mga leaders of the church.
kung ano talaga ang dapat na ipatupad sa mga hintil. So ang binasa niya, yung si James na ang nagpahayag. Pero sino ang unang nagsalita diyan? O basahin natin sa 7 muna. O Acts 15:7, ang binasa niya kasi agad Acts 15:19 to 21. Pero ang Acts 15:7 hindi niya binasa. O sabi dito, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, nagdidebate sila kung ano talagang dapat ipasunod sa mga Kristiyano, tumayo si Pedro at nagsalita. Si Pedro ang unang nagsalita eh. Di ba? O anong sinabi niya? Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong unang mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil. Siya pala ang hinirang ng Diyos eh. Hindi pala Santiago. Di ba? O, this is also, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatutuo na sila tinanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. So, etc. Yun ang sinabi ni St. Peter, mga kapatid. Hanggang 12. Hanggang 12. At ito, bago nagpasya si St. James, kanyang inusugan ang sinabi ni St. Peter. St. Peter pala. Peter na naging ay tuloy yung Peter ko. No, Bisaya kasi eh. O, sa 5:13, inusugan ni St. James ang sinabi ni St. Paul. O, ang sinabi ni St. Peter. O, ito sa 5:13, mga kapatid. Pagkatapos si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil. Kanino daw? Kay Simon daw unang ipinamalas, no? Kay Simon unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil kay Simon, si Pedro, mga kapatid. Yun po ang problema. Kapag nagbabasa ka ng Bible out of context, magkamali-mali na yung pag-unawa. Nakabasa ka lang na nagpasya si Santiago o Santiago na ang leader. Tapos kanina sabi niya, ang leader daw, ang may authority daw, si Pablo, kasi si Pablo daw nag-review kay Pedro. Sino ba talaga sa kanya, para sa kanya, ang Pangulo? Si Pedro, si Santiago. Diba? Nagkakontrahan siya eh. Pero si Peter, mga kapatid, napakalinaw. Mga apostol na mismo nagsabi, kay Pedro, una ipinamalas ang pagkalinga sa mga hintil kay Pedro. Santiago mismo nagsabi, kay Pedro, mga kapatid. Kaya hindi ko nagamit yan sa debate namin kasi wala namang oras eh. 15 minutes lang yung stand, tapos 10 minutes lang yung tanungan. Tapos, tawag dito, conclusion na, mga kapatid. Kaya hindi na natin siya nasagot dyan. Kaya nga, dito natin sinagot, no? So ngayon, mga kapatid, dito naman tayo sa ikatlo niyang sinabi, no? Ito, pakinggan natin to. Kasi, walang mababasa natin dyan sa Matthew 16:18. And elsewhere in the Bible from Genesis to Revelation, wala talaga tayong mababasa that Peter become the first pope of the church or ecclesia. Wala talaga. Inside the Bible, wala talaga. Kaya he went outside the Bible. Wala daw talagang mabasa sa Bible na si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Kaya daw pumunta ako outside sa Bible. Ibig sabihin yung mga references na ginamit ko, wala talaga sa Bible. Kaya hindi siya naniniwala na si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma kasi wala sa Bible. Pero sa debate nila ni Jando, talagang pilit niyang ipinagsigawan sa debate ni Brother Jando na siya ang King of Bishop according to 1 Peter 2:9. May nabasa ba sa 1 Peter 2:9 na si Bulambao King of Bishop? O pakinggan natin ang tanong ni Jando sa kanya. Pakinggan natin, mga kapatid.
tinatanggap mo ba na wala kang mabasa sa Bible na may isang tao na hawak ang titulong King Bishop? Yes or no? May isang tao sa Bible? Yes. Objection, yes, objection, yes, objection, yes. objection, moderator. Oh, anuin ko na kasi malinaw ang tanong ni Brother Jando no? So, ang sagot niya yes. Kaya inulit-ulit ko yung sagot niya na yes. Kung may mabasa ba na isang tao sa Bible na tinawag na King Bishop, ang sagot niya una, yes. Inulit-ulit ko yes, yes, yes. O pakinggan natin ang sunod niyang sagot kay Brother Jando sa parehas na tanong. Ulitin ko moderator, tanong ko moderator kasi nag-yes siya. Ang tanong mo. Ang tanong ko sa kanya, moderator, meron bang isang tao sa Biblia, maliban kay Kristo meron bang isang tao sa Biblia na may hawak na titulong King at Bishop? Meron ba? Wala. Wala naman pala, pero nung sinabi niyang una, meron mga kapatid. Pero wala pala, wala. So magkakontrahan ng kaniyang statement sa parehas na tanong ni Jando. Ano ba ang sinabi ni St. James sa mga nagkakontrahan na pahayag? Ono City Otso ng Santiago, mga kapatid, ano sinabi ni St. James? Ito, pakinggan natin. Basahin natin. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So wala kang maasahan, bulambaw mula sa Diyos dahil sa pabago-bago mong statement. Kahit sa debate natin, kung babalikan mo, pabago-bago na ng statement mo, mga kapatid. Pero malinaw, no? Walang mababasa sa Bible na statement na may King Bishop na isang tao tinawag. Wala daw, sabi niya, wala. No? Pero ang lakas ng ang lakas niya tumuligsa na walang wag paniwalaan daw dahil walang mababasa sa Bible na si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Ito ngayon, no, tinanong natin siya kung dapat bang paniwalaan ang statement na wala sa Bible. Ito ang sagot niya. Pakinggan natin siya, mga kapatid, sa kanyang sagot sa atin, no? So, malinaw yung sagot mo sa akin na hindi paniniwalaan ang wala sa Bible. Tama o mali? Tama. Okay, maraming salamat. Hindi paniniwalaan ang wala sa Bible. Mababasa ba sa Bible na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma? Mababasa o hindi mababasa? Hindi nga mababasa. Hindi naman pala mababasa Wag daw paniwalaan, sabi niya, wag paniwalaan yung statement na wala sa Bible. O tinanong natin siya, nasa Bible ba na hindi si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma? Hindi daw mababasa. Hindi ka dapat paniwalaan, bulambaw. O di, nakorner ka sa sarili mong argumento. Kaya na ako gumamit ng napakaraming reference O yan ang wala sa iyo. Wala ka dito. Kadali mong kulungin para kang ibon ba na madali lang kulungin sa hawla. Napakadali kulungin ang argumento mo. Kung mahaba po yung oras natin, kulong ka doon sa mga statement mo. So ngayon dito tayo sa pinali, mga kapatid, no? Yung kanyang pahayag kung bakit hindi siya naniniwala na si Pedro ay unang Santo Papa sa Roma dahil ito ang kanyang pinaka-argumento, mga kapatid. Pinali na po natin ito, mga kapatid. Sabi niya, si Peter daw ang Pope daw ang head ng church. Okay, si Peter ang head ng church. Kaya siya ang first Pope ng Roman Catholic Church. There is no verse in the Bible that we can read that Peter becomes the head of the church or the ecclesia of Jesus Christ. Careful studying of the Greek New Testament. Wala talaga tayong mababasa dyan about Peter being the leader of the band. 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 So, yun
pinaka-statement niya mga kapatid kung bakit hindi siya naniniwala na si Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Dahil wala po talaga tayong mababasa sa Bible na si Peter is the leader of the band. Maraming salamat po.